Sa gitna ng tumataas na inflation rate, long overdue na raw ang hiling na tuition hike ng ilang pribadong eskwelahan sa bansa. Talakayin natin yan kasama ang Legal Counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated o COCOPEA, si Attorney Christine Carmina Manaog. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, Rafi. Opo, ano po yung basehan ng 3 hanggang 12% na pagtaas sa matrikula na hiling po ng ilang pribadong eskwelahan mula basic hanggang higher education? Yung tuition fee increase na in-apply ng ating mga private schools, of course, kinonsider dyan yung general operating or overhead costs ng ating schools. So yung cost na pagpapatakbo ng ating schools. Plus, of course, kinonsider din dyan yung mga other items na kailangan improve ng school or yung mga siguro investment items ng school tulad ng teacher training, student services, especially ngayon no nagiging prevalent ang attention natin sa student mental welfare and mental health. So yan yung isa sa mga or among the items na tinututukan ng ating schools and nag-i-invest talaga ng resources ang ating schools on those services. Tama po ba na bago pa mag-pandemic yung huling taas sa tuition at may malaki na ho bang epekto nito? May mga nalulugi ba doon sa mga private na mga eskwelahan? May ilang schools na pre-pandemic pa huling nagtaas. Pero kasi during the pandemic hindi hindi or konting-konti lang ang mga schools na nag-apply for tuition fee increase. Bakit? Kasi of course, inaalala din namin ng ating mga students and parents at that time. So, naka-hold yung mga application for tuition fee increase at that time. So ngayon, medyo adjust na ang ating condition, financial conditions. Nagsisimula na paunti-unti ang ating mga schools na mag-apply na ng for tuition fee increase. And for this incoming school year, may ilan tayo ng mga private schools na nag-apply talaga. Bulto po ng yung increase ay mapupunta sa sahod ng mga guro at empleyado at operasyon ng eskwelahan. Paano naman po pagtitiyak sa kalidad ng edukasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa mga bagong mga kagamitan, kung sasapat pa ito? Tama ka 70% or malaki dun sa tuition fee increase nilalaan talaga yan sa teachers and employee salaries. Ngayon yung natitirang portion ng tuition fee increase ay ginagamit yan sa facilities improvement, services improvement. Again, yung sa teacher training kasi yan talaga one of the main items for investment talaga ang teacher training. So naglalaan talaga ng pondo ang ating mga private schools para up to date ang ating teachers. And of course, yung career development din nila. Posible ho bang maka-apekto ito sa enrollment ninyo? Based po dun sa mga nakaraang mga experience nyo pag nagtataas ng matrikula sa mga private institutions, may mga lumilipat kasi sa mga pampublikong eskwelahan. Oo, tama ka dyan. Mindful kami na ganyan yung posibleng maging effect ng tuition fee increase. Kaya hindi basta-basta ang aming pag-a-apply for tuition fee increase. Ito ay dumadaan ng masusing pag-aaral bago i-apply ng ating private schools. In fact, nagkakaroon ng consultation ng ating mga private schools with our student leaders or our faculty. Nagkakaroon ng stakeholder consultation bago pa man mag-submit ng application for tuition fee increase. Kasi gusto din namin malaman kung ano ang sentimiento ng ating mga estudyante, ating mga parents and teachers bago i-implement yung ganyang increase. Kasi alam din natin kung ano yung epekto ng ganitong increase sa mga pamilya, sa ating mga students and parents. Okay, abangan po natin yung update dyan. Pero maiba lang po ako ng konti. I understand, nagsumiti po ang COCOPEA ng 5 suggestions sa pwedeng sumunod na DepEd Secretary. Ano po ba yung qualification na dapat ng susunod na Education Secretary? Ano pong hinahanap ninyo? Unang-una someone na may educational expertise and someone na makakatugon talaga sa learning crisis ng ating bansa. Kasi alam naman natin na this is one of the challenges ng ating education sector, not just private but the entire Philippine education system. This is one thing na kailangan nating ma-address agad-agad. And of course, someone na kayang ma-manage talaga yung
problems ng ating education system. And hopefully someone who will also be collaborative or who can collaborate effectively with our other educational agencies like CHED and TESDA. Kasi we recognize no, na hindi DepEd lang ang kailangan magtrabaho para ma-address ang education or learning crisis natin. Kailangan ang DepEd, CHED, and TESDA ay magtulungan para matugunan ang learning crisis natin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Si Cocopea Legal Counsel Attorney Christine Carmina Manao. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.